Yan na. Pinakawalan ko na. Pwede na kong umalis, diba? Pagmamakaawa ng leader. Pero bago pa siya makatapos, hinayla siya pabalik ni Lufan. Hindi pa tapos ang leksyon. At sa isang iglap, hinagis niya ang boss pababa mula sa rooftop. Habang nahuhulog, marahan niyang sinabi, "Sana dumiretso ka sa impyerno." Nagkagulo ang mga estudyante. Pinatay ng bagong estudyante si boss. Tumakbo na tayo. Siya yung bagong transfer student, pero parang mas malupit pa siya sa lahat ng gangster dito. Lufan lang ang nanatiling kalmado, habang ang buong paaralan ay nagsisimulang mabalot ng takot. Pero ito pa lang ang simula. Nagulat si Tang, halos hindi makapaniwala sa nakita. "Lufan, patay na siguro yung kalaban mo. Pati ako damay dito, handa akong managot kasama ka." Ngunit ngumiti lang si Lufan. "Relax ka lang. Wala yan. Matitibay ang mga kaaway natin. Hindi agad-agad mamamatay ang mga yon." Sumilip si Tang sa ibaba. Napansin niyang hindi pala sa lupa bumagsak ang leader ng gang, kundi sa isang malaking trash can. Wala siya sa lupa, bulong niya. Napakunot noo siya. Anong klaseng tao si Lufan? Tao pa ba siya? O demonyo na talaga? Paglabas ni Lufan ng paaralan, dalawang lalaki ang sumalubong sa kanya. "Boss namin hinihintay ka sa kotse." Sumakay si Lufan. Sa loob, isang maimpluwensyang lalaki ang agad nagsalita. "Alam mo ba kung sino ako?" Ngumiti si Lufan. "Sino bang hindi nakakakilala sa'yo? Ikaw si Jiang Hien, pinakamalakas at pinakasikat na negosyante sa lugar." Ama ni Changi. Tumawa pa siya. "Siguro nandito ka para gantimpalaan ako. Ilang milyon lang naman ang okay na para sa akin, kahit hindi ako mukhang sakam." Ngunit sumeryoso si Jiang Hien. "Hindi ako nandito para dyan. Ang tanong ko, bakit ka nag-enroll sa paaralan ng anak ko? Imposibleng coincidence lang na magklase kayo ni Changi." Kalma lang si Lufan.